By aligning our procedures, tactics, and communication, we enhance our capabilities and readiness, leading to a more synchronized response to evolving challenges within the region. As allies, it is advantageous to our nation that we develop a high level of interoperability among our military. Exercises such as this increase our ability to work together in response to crises across the military spectrum in order to accomplish the mission. It is through training that we'll develop chemistry and be able to work together seamlessly. Pagbabahagi ng kaalaman, paglinang pa ng kakayahan at pagpapatibay pa ng ugnayan at samahan. Ito ang ilan lamang sa hinubog at ipinamalas ng puwersa ng US Marines, Philippine Marines, Philippine Army, PNP at reservist sa 10 araw ng pagsasanay sa ilalim ng kauna-unahang marine exercise sa BARM. Ilan sa mga pagsasanay na isinagawa na humubog pa sa kaalaman at kakayahan ng mga kalahok ay ang casualty care, marksmanship, jungle survival at communication. Itong mga ganitong exercise ay mahalaga para sa ating mga kalahok na mga participants na galing pa sa iba't ibang agency at iba't ibang ahensya ng ating gobyerno in cooperation sa ating United States Marine Corps. Dahil sa mga ganitong exercise ay mas napapabuti o na mas nai-enhance nila ang kanilang kaalaman pagdating sa pag-address sa anumang mga insurgencies and iba't ibang operations, no? So dito sa mga ganitong exercise ay mas mapapatibay din ang ugnayan at kooperasyon ng bawat kalahok, no? Kasama na dito yung ating US counterparts na sa United States Marine Corps. It's really important for everybody here because we get to learn from the Philippine Marine Corps and they get to learn from us as well. So then if and when a crisis should happen, then we can tackle that when it comes as a united front. March 2024, para sa akin ito ay positive impact on both forces. Inalaw tayo na mag-work together efficiently at mas nag-improve pa ang ating relasyon for future operations and missions. Sa unang araw ng marine exercise, nagsagawa ng pagsasanay kaugnay sa Tactical Combat Casualty Care na pinangunahan ng Corpsman ng US Marines, kung saan ibinahagi nito ang kanilang kaalaman at mga kagamitan na makakatulong sa hukbo ng Pilipinas. Para sa akin, yung mga bagong kagamitan na pinakita namin sa kanila tulad ng chest seals, pati nga yung CLS bag, ito ay talagang nakakatulong para sa kanila. Sana nga in the future magkaroon sila ng ganitong mga equipments para mas ma-improve nila pag-save sa kanilang mga comrades. Ito ay napaka-importante dahil mas napalakas pa ang ating teamwork and mas nag-improve pa ang ating medical skills. Hindi lang sila may natutunan sa amin, kami rin ay maraming natutunan sa kanila. Ang aktibidad natin na ngayon or yung exercise na ginagawa natin ngayon, particular sa Tactical Combat Casualty Care, ay mahalaga para sa ating mga bawat kalahok. Dahil sa mga ganitong pagsasanay ay mas lalo nilang na-enhance ang kanilang kaalaman pagdating sa first aid and at the same time upang makapagbigay sila ng tugon sa larangan ng medikal. Sa ganun ay makapagbigay sila ng tsansang mabuhay yung mga kasama natin in times of combat operations. Habang patuloy na umuunlad ang modernong digmaan, ang mga kalahok ng MAREX 2024 ay ibinahagi rin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa urban operations. Isa sa pinakamabisang halimbawa ng urban operation ay ang close quarters combat, kung saan ito ay isang taktika na napatunayang napakahalaga noong Marawi Siege taong 2017. Kasunod ng mga lectures, ang mga kalahok ng MAREX 24 ay nagsagawa naman ng mga praktikal na pagsasanay sa paligid ng 64th Force Reconnaissance Company, kung saan ay kanilang isinagawa ng aktwal ang kanilang mga natutunan kaugnay sa komunikasyon at close quarter battle. You want to click 01. After that, enter. It'll say preset is 0000, then you're going to press enter. That should clear out our frequency. Those things, the company will let you
borrow their equipment to cut off the WASP radio from the network. So you can do that. And again, like, Mula sa seryosong pagsasanay na aliw naman ang mga kalahok matapos ang ginawang paghahalimbawa ng isa sa Philippine Marines kung papaano ang mga ito makakasurvive sa kagubatan. Everybody's Ibinahagi naman ng Philippine Marines ang kanilang kaalaman kaugnay sa jungle environment survival training kung saan itinuro sa mga kasapi ng US Marines ang ilan sa mga bagay at pagkain na nagagamit ng mga ito sa panahon ng pakikipaglaban sa kagubatan. put some vinegar, sliced tomato, sliced onion. Samantala, ang mga babaeng US Marines aliw na aliw naman habang isinusubukan ang pamamaraan ng Pinoy sa pag-iihaw ng manok at pagluluto ng kanin sa kawayan. Itinuro rin sa kanila ang pamamaraan ng pagpapaningas ng apoy nang hindi gumagamit ng pansindi tulad ng lighter o posporo. Matapos ang demonstrasyon, alas 4 ay naghanda na ang mga ito para sa pag-akyat sa kagubatan na bahagi ng Camp Abu Bakar. Magkakasamang naglakad ang mga partisipante patungo sa mataas na bahagi ng bundok kung saan ipinakita sa mga ito ang pamamaraan ng panghuhuli ng mga hayop sa gubat na maaari nilang kainin upang makasurvive sa kagubatan. Kinabukasan isinagawa naman ang marksmanship upang masubok ang kakayahan ng mga partisipante sa pag-asinta sa kalaban. Naglaban-laban ang iba't ibang unit kung saan nagwagi ang mga kalahok mula sa PNP Probar. It is really important here because we all offer different skills and different MOSs that we have, and that's just military occupational specialty. And so, like, as a rifleman, we have certain skills that we can teach to the Philippine Marine Corps. Itong MAREX 2024 is a very, very important activity. No? One, it enhances our interoperability with the US Marines. No? And second, ito nga, yung enhanced relationship natin. So kung makikita mo, ito yung mga objectives talaga natin dito, no? So ma-enhance yung capabilities natin and at the same time to foster itong friendship with our partner nation. I can say they're absolute professionals. They know what they're doing. Anybody who threatens the territorial sovereignty of the Philippines is going to find a very credible deterrent, and they'll be able to do it with those forces shoulder to shoulder with U.S. Marines. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang anya tungkol sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa labanan, kundi ang mga ito ay tungkol din sa paghahanda ng mga puwersa ng bansa para sa mga komplikado at modernong pakikidigma. Sa pamamagitan anya ng mga aktibidad na ito ay binubuo ang isang puwersa na handang harapin ang anumang hamon na tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga bansa. Mula dito sa himpilan ng 1st Marine Brigade sa Barira, Maguindanao del Norte, kasama si Arwin Parcon at Ricarla Mangitngit, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.